taong tamad na hindi na sila naging resourceful. Parang feeling ko kung gano'n na lang talaga, gano'n na lang talaga. Ayaw nila talagang magtrabaho o whatever. Kumbaga yung kumbaga tamad, nakakabigat pa sa ibang tao, di ba? Siguro kung ano ka, mabigat ka sa sarili mo na lang pagbigatin mo, di ba? Kasi yung mga tamad, yung mga walang ginagawa talaga, yung parang umasa na lang sila na pakain sila ng mga kamag-anak nila o whatever, parang yung sarili nila hindi nila kayang pakainin, di ba? Yun ang tinatawag na patay gutom, siguro, na parang feeling ko doon siya na inis. O di ba? Ano, re, gutom gahaman sa pera. O di ba? Pinag-government ba yan? Ha ha. O, yung gahaman sa pera, yung makasarili sa pera. O di ba? Hello host, Tamsakdan. Thank you so much po. Hindi ko siguro government hindi ko masabi kasi siguro kung aasa ka na lang talaga sa government, siguro you have to to ask yourself first, kasi ang government naman siguro kailangan lang talaga magsipag, alam mo yon, yung sabi nga nila wag ka nga daw umasa sa iba. Kumbaga siguro maghanap buhay ka lang, ganon, kumita ka, may pagkain ka, hindi ka maging pabigat sa iba. Yung sinatawag naman na gahaman sa pera, siguro may mga tao talagang ganoon, yun nga, depende kasi yan yung iba kasi magkaroon lang ng pera, yumaman lang kahit sa masamang paraan, kaya kahit nakakasakit nga, kahit nakakaapak na ng ibang tao, diretso pa rin sila. Yun talaga yung way nila, they're not fair sa ibang tao talaga. So kaya kailangan talaga mga kapitbahay maging na lang tayo, maging tawag doon yung tawag daw mapagmasid sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon, ayan, kayo na lang siguro yung iiwas mga kapitbahay. Ayun nga sinasabi ni Ate Quirky, just love yourself talaga. Etong si Happy Family, si Happy Family natutuwa siya. Pag normal na tao ang pag nakarinig na patay gutom, galit agad sa pag-akala na nagmaliit ng iba. Pero kung marunong kang maintindihan nyo ang sinasabi ko, oo, totoo yan, Rose Jen, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Diba, Garit, diba sabi ni ni Re, oo, marami talaga nakakaano niya mga kapitbahay. Inday G, thank you so much po. Marami talagang, hello, Betty's Corner, my friend, mag-shout out. Ayan, gutom, gahaman sa pera, yun ang sinasabi niya. Oo. Yung gahaman talaga. Ayan, anyari, nahulog kagawad. Ayan. Ako kahit ganito, diba sabi niya, ganito ako talaga. Oo, may maganon talaga, mansleb. Tapos kasi yung iba kasi, ayun nga, kasi minsan kasi kung sino talaga yung mabait, ayan, Chaps Vlog, thank you so much, love na kapitbahay, kasi minsan yung mga mababait na tao, yung mga maunawain, yung sobrang mapagbigay, sila talaga yung natetake advantage talaga sa natetake advantage talaga ng mga tao. Kaya parang feeling ko si Rose Jen, parang feeling ko nagkaroon talaga siya ng experience sa mga taong ganon. Kaya yun nga talaga yung New Year resolution ko talaga. Siguro lahat ng tao sana maging mabait, maging alam mo yon, yung magkaroon ka lang ng puso, parang napaka naman, parang libre naman yun mga kapitbahay, di ba? Parang di mo naman kasi nabibili yon. Ayun lang, di ba mga kapitbahay? Kasi tinanong ako ni my family kung ano yung New Year resolution ko. Yun talaga yung New Year resolution ko. Ayan, beside for myself, yun talaga yon. Yung buong mundo talaga, maging mabait lang talaga siguro. Alam mo yon, parang feeling ko pag lahat ng tao mabait, parang lahat aasenso. Kasi kaya siguro lahat ng tao talaga hindi talaga umaasenso. Kasi yung iba talaga hindi mabait. At saka siguro mga kapitbahay, kasi syempre, bukod syempre sa mabait, di naman puro lagi mabait ka, maging matyaga at maging masipag talaga sa lahat ng bagay. Kasi parang feeling ko wala naman talagang instant sa mundo, parang lahat talaga pinaghihirapan. So siguro kung talagang you work really hard, and also you work really hard that you're not stepping anybody's foot, and also in a good heart and a good intention, parang feeling ko talaga hindi ka talaga maghihirap. Oo mga kapitbahay, kasi pag ganun talaga yung intention mo talaga parang the universe talaga, they will give you talaga the blessing.